AI, siguro komplikado para sa atin ito or sa iba, pero andito na ang AI. Kung nanonood tayo ng Netflix halimbawa, or nag-ano tayo, nagti-TikTok, yung mga advertisements na lumalabas yan, tinitingnan ng preferences natin at saka nandyan ang AI. Nabalitaan natin ng mga panganib ng AI. Nabalitaan natin na kung lumalaganap ang mga fake videos at deepfakes. Nabalitaan natin na ang mga impormasyon o mga data na nakokolekta ay hindi nakikita o hindi sinasaalang-alang ang mga katotohanan mula sa kasinungalingan. Nabalitaan natin na ang iba ay nagiging immediate millionaires sa pamamagitan ng kanilang pagkukuha ng pera sa mga programa o algorithms mula sa ibang tao galing sa mga apps na ginagamit nila. Nabalitaan rin natin na sa mga eleksyon nagkakaproblema ang manipulation ng mga results. At yung iba natatakot na ang AI ay maaaring makagawa ng mga robots na nag-iisip para sa kanilang sarili o kaya maraming mga aktibidades na ginagawang ang populasyon ay maging alinsulod sa kanilang kagustuhan. At yung mga laban sa ating mga human values, ang AI ay may mabuting maigagawa para sa atin. Maaring halimbawa yung sa mga medical field, yung pagtulong sa mga doktor at sa ating mga sakit, o maaring ang siyensya ay lalong makaintindi kung ano nangyayari sa ating kalikasan. Makakatulong ito sa ating mga businesses na tinutulungan tayo para mabigay natin ng mas maganda ang mga goods and services para sa iba. It can give us best practices rin para sa atin at makatulong sa mga problema sa kinalalagyan ng ating mga organisasyon. Ang AI ay pwedeng sumuporta sa atin. Ito ay nakakatulong. Ito ay maaaring sabihin natin, aid to mankind. Hindi ito balak na para manipulahin tayo. Tulad halimbawa ng isang martilyo, it can be used to help us kung gagamitin natin ang martilyo ng tama. O pwede natin ipukpok ang martilyo sa ulo ng ating kapwa at makakasakit sa ating kapwa. Si Pope Francis ngayon may message sa mga leaders ng mga gobyerno na gumawa ng mga batas para hindi makasira ang AI sa kapwa-tao o sa humanity. At hindi rin makagawa ng inequality sa sangkatauhan. Kasi maaaring ang iba ay yumaman dito, ang iba ay maging mahirap, ang iba ay maging malaya, ang iba ay hindi maging malaya. Ang iba ay nasa kapayapaan at ang iba ay hindi nasa kapayapaan. Ang AI para sa ating nasa social communications ay dapat gamitin natin para makatulong dalhin ang mensahe ng Diyos sa sangkatauhan. At tulungan na iba maintindihan ito. Kailangan nating hanapin ang kalooban ng Diyos sa sangkatauhan. And we need to discern kung ano nga ba ang mga naririyan ngayon sa digital world na naimpluwensyahan ng kasamaan at hanapin natin ang kabutihan at dalhin ang kapwa natin papalapit sa Diyos. Sa inyong lahat, Happy World Communications Day at nawa mag-iinstrumento tayo ng kabutihan ng Diyos para sa ating kapwa.